manage your impulse emotion. Ayan, yung padalos-dalos ka. Talagang hindi mo mapigilan yung sarili mo. For example, resisting to eat junk food when you're on a diet. Mga health conscious, paano mariresist? Yung ka dapat kumain ng junk foods. Hindi mapigilan na hindi manood ng Netflix. Walang self-control na. Kailangan marunong tayo mag-control ng ating shopaholic behavior or eating habits outside. Kahit food is life, pero kailangan meron pa rin tayong self-control. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm sure maraming makaka-relate nito guys sa aking topic ngayon. It's all about self-control. Pagpipigil sa sarili. Yan. Nabalitaan nyo dati guys yung road rage. Ayan, di ba? Nakapatay dahil lang sa daan, or latest ngayon yung basta mga away sa daan, sa kalsada, kung ano man yan. Ako, hindi lang tungkol ito sa road rage, kundi sa sarili natin about pag-shopping, tungkol sa pagkain. Kasi it's all pagpipigil sa sarili mo. So ito yun guys ha. Self-control is the ability to regulate your emotions, behaviors, and urges, especially when you are faced with temptation. Ayan, mga temptation. Ayan. As Christians, in order to live a righteous life, it is important that you practice self-control in all aspects of your life. Ayan, kailangan talaga natin practicein yung self-control. We all struggle with self-control. Yes, guys, nag-struggle tayo pagpipigil sa sarili niyan dahil nga sa temperament. Ayan, yan. We all struggle with self-control at a point in our lives. Everyone has something that they wish to keep under control in their life. It could be food, yan, food, lust, pita ng laman, yan, lust, money, an addiction, or even quick temperament. Whatever your struggle is, the Word of God provides teachings on self-control and how important it is in our lives. Siyempre guys, mahalaga ang self-control kasi it's very risky. Sabi at ito isa, people who have poor in self-control tend to be risk takers, impulsive, yes, impulsive, and insensitive to others. But guys, kung wala tayong self-control, baka yung mga lahat ng nag-drive sa kalsada, lalo na ngayon may init, baka nagbarilan, nagpatayan na, nagmura, nagsagasaan na. So may kukwento lang ako sa inyo guys, no? Maraming beses na rin ako nakaranas ng ganyan. Saan naman to? Kasi nagko-commute lang ako. First time sa bus. Kasama ko anak ko, galing kaming PGH. Ewan ko na, buti na lang tahimik yung driver ng bus. Yung lalaki umakyat sa bus, talagang tinigil niya yung bus, hininto. May daladalang baril, buti na lang yung siguro may self-control. Buti na lang mayroong self-control yung yung lalaki. Hindi siya nagpadala ng kanyang simboyo ng damdamin. Sabi niya nung lalaki, kilala mo ba ako? Ganyan. Tapos may daladalang baril. Siyempre kilala dahil may baril na. Ano siya? Diba? And then the second naman, jeepney naman. Papunta naman ng Alabang, pauwi sa Alabang. Isa na namang mayaman. Maganda yung kotse. Hininto niya yung jeep. Ando na naman. Buti na lang din yung mga nasasakyan kong mga jeep. Yung mga driver ng jeep na yun,
meron silang self-control. Kung hindi, baka nakakita ako ng pata. ano, edi pumunta na sa harapan. Oh, gaganyan na. Oh, kilala mo ba ako? Kaya yun. Diba guys, parang ang hirap talaga pag may mga ganyan sa daan. Talagang kung wala kang self-control, ay nako. Thanks God na lang talaga. Kaya guys, practicein talaga natin ang mga pagpipigil sa sarili. Talagang kailangan yung temperament natin ay ating practicein. Meron pang isa nga, yung kotse, buti na lang bad finger lang ang pinakita, ang isinay niya. Ability to react in a rush and without prior thought in crucial our daily life. Yan. Buti na lang mayroon tayong abilidad kung paano natin aaksyonan yung mga ganong sitwasyon. Kailangan talaga nating pag-aralan. So guys, marami na rin na nag-share siguro na anong dapat gawin kung halimbawa may mga ganyan. Talagang hinga ka lang ng malalim bago mo sagutin yung mga ganyan. Inhale, exhale muna, deep breath para siguro kapag parang nahimasmasan ka rin, baka ikaw na lang siguro yung magpapakumbaba. Pero minsan, di ba, hindi mo maiisip, pero siguro the best pray bago kumilos kung ano man yun. Huwag nating hayaan yung demons out there i-take over yung ating kaisipan para makagawa tayo ng hindi maganda. Halimbawa, yung pita ng laman. Mayroong mga babae ko, halimbawa, sorry guys share ko lang to. Halimbawa sa inyo na may mga asawa na, mayroong mga dyan na mga babae or alam na nilang may asawa o huwag nyo nang i-take over ng demons yung ikaisipan ninyo para makagawa kayo ng mali, makagawa kayo ng kasalanan sa inyong partner. Kasi may partner na kayo, hayaan nyo na, ibaling nyo na lang agad na pag ang pita ng laman ay mahina, talagang practice self-control. Yung mga behavior natin, iba-iba, di ba? Kaya, pag wala talaga tayong self-control, yan, magkakaroon ng violence, anger. Kaya kailangan natin i-adapt talaga. Practicein natin yung ating pagpipigil sa sarili. Kahit sa ating mga kababaihan, ang pag-shopping, ayan, hingang munang malalim bago mamili. Sale, self-control. Kasi unang-una na yan about money. Siyempre, ang pera natin, alam natin wala na tayong budget para sa ating mga luho or sa ating mga damit, makeup, kung ano may mga sale, trends na nangyayari para self-control guys sa ating mga kababaihan. Yung ating pera ay sapat lang para may naka-budget na yan, di ba, lalo na sa ating mga nanay, naka-budget na yan. Kuryente, tubig, pagkain, kung nagre-renta ng bahay, rent, pang emergency, saving, di ba? Kaya kailangan natin ng self-control. Halimbawa naman para naman sa mga health conscious naman, mga kung nagda-diet or nag-exercise, nag-gym, ayan. Hinay-hinay rin tayo sa pagkain. Self-control din yung tawag din doon. Kung tayo nagda-diet, ayan. Iiwas tayo sa mga nakikita nating mga pagkain na natitempt tayo. Meron din kasi nagtutulak sa atin kung bakit wala tayong self-control, di ba? Siguro kailangan nating linisin yung nagtitrigger sa atin, yung ating emosyon. Kasi parang kakambal yan, yung anger and self-control. Kaya ka nawawalan ng self-control dahil meron kang galit. So, ganun yun guys.
parang pag nakanti yun, hindi mo mapigilan, kailangan mong ilabas. Kaya nga sinabi nga, di ba, mayroon tayong dapat breathe in, breathe out, inhale, exhale, ganyan. Kaya alam natin may consequence yan kapag yung hindi mo pinigilan yung sarili mo. Yung mga nangyayari yon, pag nahimasmasan ka, masyasyak ka na lang. Kaya siguro kailangan natin linisin yung ating puso, yung ating isip, para meron tayong pagpipigil sa sarili. At higit sa lahat, siguro bago tayo kumilos, anong area ng buhay natin at ating gagawin. Halimbawa, food, lust, money. Elaborate natin guys ha, yung self-control na yan. Self-control is a crucial skill for achieving personal and professional success. It's the ability to manage your impulse emotion. Ayan, yung padalos-dalos ka. Talagang hindi mo mapigilan yung sarili mo. Impulse emotions and to make choices that align with your goals rather than acting on immediate desires. Here's a breakdown. Resisting temptation. Ayan, self-control involves saying no to immediate gratification when it conflicts with long-term goals. Hindi lang self-control, self-discipline din. Yan, kasama yan sa ating self-control. So yun lang guys ang aking binahagang video ngayon. I hope nagustuhan nyo ang aking topic about self-control, and please practicein po natin yung ating emotion, temperament. Ayan, para maiwasan natin ang mga bagay na pagsisisihan natin sa ating action. Ayan, please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And don't forget, Jesus loves you so much. Until the next video, bye!